Kasi alam niyo po, ano ito yung matindi kay Kulaong. Kala mo kung sinong magaling, akala mo kung sinong matalino, pero wala namang alam. Wala namang alam. Ito yung ano, hanapin ko lang po yung ano, hanapin ko lang yung video ni Boss MG kasi para ano, okay, ito pala. Okay. Re-reactionan natin itong video ni Boss MG, yung kanyang upload kanina. Puntahan natin yung ano, yung pinaka punto, gusto kong puntuhin dito na talagang itong si Kulaong, Bob, talagang walang alam to sa batas at talagang ano to, alam mo yung ignorante? Bob talaga, sabi ko, shit, expose na talaga yung kabobohan ni Kulaong dahil kay Boss MG. Hindi na to, kumbaga, hindi na to mapipigilan yung kabobohan niya. Talagang to the highest level yung kabobohan nitong si Kulaong. Alam niyo po ba, ako po dati, meron akong Vios na kotse. Ngayon, dahil nga po sa, ano, sa luma na yung Vios ko, at medyo, ano ako nun parang nagkapera ako. Ngayon, kumuha ako ng, ano, sasakyan, Toyota, brand new. Ngayon po, nung pong ano, nung kumuha ako ng sasakyan, ito yung mga naranasan ko. Kumbaga, mamaya, ikukwento ko yung mga naranasan ko sa pagkuha ng sasakyan at kung bakit nagmukhang mangmang si Kulaong dito sa video na ito. So, ito po talaga, expose si Kulaong na talagang walang pera. Talagang ano lang to, nagmamayabang, nagmamalaki sa sokmed, pero talagang ito, masasabi, wala talagang pera talaga. Bobo talaga, utak biyak. Expose dahil po dito kay Boss MG. Grabe, sabi ko po siya, kung ako to si Kulaong, hindi na ako magbo-vlog. Hindi na ako lalabas ng sokmed kasi nakakahiya. Hindi niya alam ang kalakaran sa mga sasakyan na bago. Siya kahina. Ipapaliwanag ko sa inyo ngayon at ating babalikan ang pagiging uto-uto ng tao na ito at kung gaano siya kadaling kumagat sa mga pae ni makagago kasama. Tingnan nyo to, mga kahombre ko. Kung ating babalikan, sinadya noong ilagay ni MG ang plate number nito sa loob ng kotse. Nagawang isa publiko ni gusgusin ang mga pribadong impormasyong nakaulat dito. Nagsayang daw siya ng gasolina doon sa kanyang Challenger. Challenger, yung Challenger, hindi sa kanya. Eto, ebidensya. Ang may-ari ng Challenger sa na ayan na may-ari si Black na kita, Maria Dulce bobo ka Hindi ako si Kulaong. Hindi mo ako mabobobo dito sa channel ko. Black. Ganun lang kadali. Toll Road Sector, shout out. Ano, kala ko ba sa'yo yung Challenger po? Kinag-ina mo, apakasinungaling mo rin. Ayan ang record, ayan ang record, ayan. May pa-Challenger. Ano na? Akala ko ba sa'yo yung Challenger? Binerify ko, hindi naman pala sa'yo yung Challenger po, kinag-ina mo. Nakasanla pala sa bangko. Kinag-ina to. Bobo. Nakasanla daw sa bangko, bobo. Ayan yung Challenger na ginamit mo papuntang BF Homes. Ayan, naka-encumbered sa BDO naka-encumbered sa BDO Unibank. Ayan, naka-encumbered BDO Unibank, para makita mo,
Ayan oh, naka-encumbered sa BDO Unibank yung Challenger na pinagyayabang mo na sa'yo. Ayan oh. Ngayon, tumama yung idea ko. Kasi bakit naghahanap kasi ako ng mabigat-bigat na pwedeng i-file sa tao na ito? Ayun, di ba? Swak sa banga si Kulaong. Ay, nako, Norman Gusgusin. Huling-huli ka at hulog na hulog ka sa hoyo. Ipapasok ko sa hoyo yan. Oo, yung tratadong yan. Pasok sa hoyo yan. Oo. Puchay ko ang pasok sa hoyo kasi Data Privacy Act yung nilabag mo, Kulaong, dyan sa paglalabas mo ng information sa sasakyan ni Boss MG. Ngayon, sinabi naman ni Boss MG na yung sasakyan niya hulugan. Tapos, kanya po itong nabayaran ng full paid. Ngayon, kaya ko po sinasabi sa inyo na talagang bobo tong si Kulaong kasi nga, hindi niya alam na ganyan ang mga kalakaran kapag ikaw ay kukuha ng bagong sasakyan. Kasi hindi pa naman niya nararanasan yun. Hindi pa niya nararanasan yun eh. Kaya hindi niya alam yung mga ganyang pangyayari na ikaw ay kapag kukuha ka ng sasakyan na bago, may mga ganyang pagkakataon. Tapos yung ma-encumber, ganyan, o kung ano man, nakapangalan sa bangko. Kahit yung sa akin, nakapangalan sa bangko eh. O ibig sabihin, nakasanla yun. Bobo! Bangko ang nag-finance niyan. Tanga! Kaya sabi ko, ano ba naman to si Kulaong? Bakit ka, kumbaga magsasalita ng mga ganyan? 'Di ba? Dapat tinanong mo muna sa abogado mo, bakit ito sabi kay Makagago to, bakit nakapangalan sa BDO? 'Di ba? Sasabihin mo nakasanla. Putya. Kulaong, hindi si MG ang palasanla ng mga gamit at ng gold ng Rolex. Rolex na fake para lamang magkapera pang VIP sa kulungan. Hindi yan gawain ni Boss MG. Ikaw ang may gawa niyaan. Lagi kang nagsasanla noon ng mga alahas. Sinasanla kay Inay Marian, walang tubusan. Tapos hihiramin, isasangla kay Abel Pangilinan. Kulaong wag ganun. Magmumukha ka talagang engot sa paningin namin dahil sa ginagawa mong anuhan na yan. Kabugukan na yan. Napakahina ng bumbulan mo. Talagang sabi ko, Diyos ko, expose si Kulaong dito sa katangahan niya na to. Hindi mo naman kasi naranasan kumuha ng bagong sasakyan. Kaya hindi mo alam yung mga ganong diskarte na kukuha ka ng hulugan o para magamit mo yung pera sa ibang bagay kaysa kumuha ka kaysa kumuha ka ng tawag dito yung cash, hulugan na lang para magamit mo yung pera sa ibang bagay na mas magagamit mo yung kumbaga sa business. At hayaan mo, yung business mo, ang maghulog doon sa sasakyan mo. Ay, naku, sabi ko, putya, ano ba tong grabe naman tong kabobohan ni Kulaong. Hindi man lang nag-isip. Hindi man lang, kumbaga, magtanong ka man lang, di ba? Di ba sabi mo, marami kang kaibigan, tropa mo si Neil Arce. Tanungin mo si Neil Arce, pare. Sabi mo, kababata mo yun, best friend mo yun, tanungin mo. Pare, nung bang bumili ka ng bagong sasakyan, ganito ba nangyari? Ganito ba ang ginagawa talaga? Diba? O kaya, pakita mo yung papeles na nakuha mo. Sabihin mo doon kay Neil Arce, tanungin mo. Neil Arce, ano ba to? Ganito ba talaga? Ano ba opinion mo dito sa papeles na to? Tama ba to?
Sabi kasi ni Makagago, kanya to. O, diba? Si Neil Arce, sabi mo, barkada mo, tropa mo, kababata mo, kasosyo mo sa Arce Dairy. 35% sa, ano mo, sa mami mo, yung puhunan yan. Oh, tapos hindi mo man lang matanungan kung ano yung patungkol diyan sa mga usaping sasakyan. Aba, ibig sabihin lang talaga niyan, kulaong, mangmang ka, bobo ka. Hindi mo talaga alam kung ano ang kung ano yung talagang mga kalakaran sa realidad ng buhay. Kasi ang alam mo lang, mag-angas kahit wala kang ipagyayabang. Anong pagyayabang mo? Yung Porsche mo, na bulok. Ay, Diyos ko. Sinabihan pa, sabi, may nagsabi sa kanya nun hindi daw siya magpo-Fortuner. Dahil pang magsasakalan daw yung Fortuner. Anak ng teteng, nung dumating yung sasakyan, second hand na Porsche, kulay puti. Tapos Mariosep, hindi na. Magpo-Fortuner na lang ako kaysa dyan sa bulok na Porsche na yan. Hindi ako gagamit ng ganyang bulok. Putya, hindi mo alam kung nabahayan, kung ano nangyari dyan, kung ano na mga ginawa dyan sa sasakyan na yan, kung nasakyan na yan ng kabaong, kung ginawa na yung sasakyan ng sasakyan ng punerarya. Putya, tapos pagmamalaki mo yung sasakyan mo, Diyos ko. Minaliit pa yung Fortuner noong time na yun. Sabi ko, ay wala talaga to si Kulaong. Talagang ano na lang to. Yabang na lang talaga ang umiiral at yung kabobohan po niya, expose na expose dito po sa ating kumbaga dito sa SOCMED. Di ba? Ito, sa mga manonood ni Kulaong kasi syempre hindi naman may iwasan na hindi mapanood yan. O, yung mga naniniwala kay Kulaong, dito pa lang po sa pahayag ni Kulaong, pinakita niya yung mga papeles, data privacy ang kanyang nilabag diyan. Tapos yung kumbaga yung yung kalakaran sa pagkuha ng sasakyan, pagbabayad ng hulugan, alam mo yung, Diyos ko, minamaliit mo, ikaw nga, umuupa ka lang ng bahay, di ba? Upa ka lang naman ng bahay. O sabi mo, ang yaman mo, dami kang negosyo, pero nangungupahan ka ng bahay. O, ang totoong mayaman, hindi po nangungupahan ng bahay yan. O, di ibig sabihin, ako pala mayaman ako, hindi ako umuupa ng bahay. May sarili akong bahay. O. Si Kulaong, ang pineplex niya, puro bahay ng iba. Ako mahiya ako mag-flex ng bahay ng ibang tao, katulad do sa Legrand. O, flex siya ng flex. Pineplex niya yung Legrand, hindi naman kanya. O, lumipat ng bahay, pineplex din, hindi rin naman kanya. Imagine niyo yun, yung ganong ugali, Diyos ko. Diyos Mariosep. Anong klase yan? Diba? Anong katarantaduhan yan? Napaka pangit po. Pangit na nga siya, napakapangit pa ng gawain. Alam mo yung parang nanlalait siya, nilalait niya yung sasakyan ni Boss MG, hindi niya alam, nagmumukha siyang tukmol, nagmumukha siyang tanga, dahil nga, yung kanyang tinatarantado, fully paid na yung sasakyan. Diba? Kaya tama yung sinabi ni Boss MG, dun sa post niya, noong kaninang hapon, na minamaliit kasi ni Kulaong ang mga bagay-bagay. Kaya po, ang nangyayari, ayun na, di ba? Doon siya napapahamak sa pagmamaliit niya sa mga bagay-bagay. Dahil nga po, yun ayun na. Di ba? Na-expose lang lalo yung kanyang pagiging mangmang sa bagay-bagay, sa kung ano ang nangyayari sa totoong buhay.
Na ano niya, na expose lang talaga. Nagmukha siyang tukmol. Yun. Nagmukha siyang tukmol. Nagmukha siyang tamulmol. Nasa kaya yung ano, meron akong isang hinahanap dito, baka dito kay Food Genius. Yung meron kasi siyang ano meron siyang yung post na video sa ano sa okay, tignan ko kung nandito kay Food Genius. Meron kasi ako hinahanap yung sa Abante. Yung sa Abante tonight na meron pong binalita yung patungkol dun sa sa panglalait sa sasakyan ni Boss MG. Parang yun kaya lang di ko na makita Okay. Yung isang ano nga pala ni Food Genius, parang kinopyright ni Kulaong Kaya po ako hindi po ako ng video ni Kulaong, tinatago ko. Kasi nang kaka-copyright yan Okay. Ano yun? Boss Mac, may sinabi siya, panoorin nyo, 10836. Okay. Ano na lang, mamaya na lang pagkatapos ng live natin. Nice na wala na yung nagpa-flood ng comment. Huwag kayo mag-flood ng comment. Shinir ni MG Idol. Hindi ko po makita ba't ganun? Hindi ko siya makita dito sa sa page ni MG. Yung shinir na ito, DWAR, Abante Radio. Ito nga yon. Salamat nakita ko na. Ngayon meron po ditong nakalagay meron po ditong nakalagay na caption. Ang sabi po dito, nag-ugat ang issue sa viral na video ni Kulaong kung saan tinuligsa niya si Makagago tungkol sa umunoy pagmamay-ari ng isang 2023 Dodge Challenger GT. Ayon kay Kulaong, hindi pag-aari ni MG ang sasakyan at naka-encumbered pa ito sa bangko at nagpakita siya ng mga dokumentong tila galing sa LTO. Sumagot si MG at pinakitang hinuhulugan niya ang sasakyan at kalaunan ay fully paid na ito kaya legal at maayos ang lahat ng papeles. Dahil sa insidente, lumitaw ang mga tanong tungkol sa privacy at data security. Lalo na kung paano nakuha ni Kulaong ang sensitibong detalye ng sasakyan na protektado sa ilalim ng Data Privacy Act. Nagbukas ito ng mas malawak na diskusyon tungkol sa transparency, tamang access sa vehicular records at responsibilidad ng mga ahensya ng gobyerno sa pagprotekta ng personal na impormasyon ng publiko. Meron pong pinagmamalaki kasi yan si Kulaong na tauhan daw po niya DILG Undersecretary. Tinatawagan niya rin yan doon sa mga sa mga audio recording na ni-record nitong si Yama. At meron din po siyang pinagmamalaki na Tony. Ngayon, biglang pumasok lang sa isip ko. Sabi ko, baka ito yung dahilan kung bakit nakakuha siya ng kanyang nakuha niya yung details ng sasakyan ni MG. Baka dito po, dahil po dito. Boss, i-connect. Hindi ako makatawag kay Bernard. Naka-block tong number na to. I-connect mo ako sa kanya ngayon. Opo. Ngayon, dali. Ito po, boss. Wait lang. Meron ko pang dyan. Ito na. Meron ako nun. Boss Bernard? Yes. Nandiyan po. Bernard, narinig mo ako, pare? Yes. Pare, si Atty. Vestido, pare, nag-usap ako ang huwag mo na si Tony tanungin mo. Pare naman, lalabas na ako, okay na lahat ng kaso ko, magbe-bail na ako, wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako, pare, okay na nilakad na niya lahat. I'm good to go. Pare, kung si Tony, bubuhol yan Narinig nyo, si Tony daw, ibubuhol niya. Narinig nyo naman yon.
Ngayon, yung punto ni na binabanggit niya, general na ngayon yun. General na po ngayon yun at mataas na yung katungkulan. Baka yun po ang dahilan kaya po si Kulaong ay nakakuha ng information about dito sa sasakyan ni MG. Ulitin natin yung video. Ma, Boss. i-connect. Hindi ako makatawag kay Bernard. Naka-block tong number na to. I-connect mo ako sa kanya ngayon. Opo. Ngayon, dali. Ito po, boss. Wait lang. Meron ako pang ano dyan. Ito na. Meron ako nun. Boss Bernard. Yes. Nandiyan po. Bernard. Bernard. Narinig mo ako, pare? Yes. Pare, si Atty. Vestido, pare, nag-usap ako ang Huwag na si Tony tanungin mo. Pare naman, lalabas na ako. Okay na lahat ng kaso ko, magde-bail na ako. Wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako, pare. Okay na nilakad na niya lahat. I'm good to go. Pare, kung si Tony, bubuhol ko yan eh. Pare naman, ako yung kaibigan mo eh. Pare, ako kaibigan mo, hindi si Tony. Ikaw nga kaibigan ko, pre. Alam ko, pero Ano? wala rin akong pera ngayon. Pare, lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas, wala akong pambil doon sa isang kaso ko, pare. Ayan. So yung Tony, general na po yan. Yan po yung pinagmamalaki niya sa isa niyang live na sinabi niya na yung pong tao o tao daw po niya, 'di ba? Sinabi rin niya ni Kulaong doon po sa mga nakapanood ng for membership only na video ni MG. Meron din po doong sinabi si Kulaong na kapag daw po may warrant of arrest na si MG, ang kanyang huhuli daw po o kukontakin daw po niya na huhuli kay dito kay MG ay bata niya, tao niya. Kasi nga po, si Kulaong ay pinagmamalaki niya itong si Tony. Kita nyo naman sa kanyang pagsasalita doon, ang alam ko nga kasi general na talaga to ngayon, kernel lang yata noon tong Tony, noong time na usapan na to, ngayon general na. At siguro baka malaki utang na loob kay Kulaong, kaya po yung mga ganitong mga ganitong papeles ay na-access. Ngayon ito isang malaking tanong na paano nga ba nakukuha ni Kulaong yan mga ganyang sensitibong information. 'Di ba? Yan ay dapat paimbestigahan ni Boss MG. Kung ako kay Boss MG, pumunta siya sa mga kung saang mga mga ahensya na pwede. Like LTO, sa Department of yung DICT ba? O Department of Transportation, parang ganon. Baka pwede na doon ay malaman kung sino yung mga nag-request ng mga ganitong bagay. Kasi hindi mo naman yan mare-request basta-basta kung walang, kumbaga, yung hindi kilala yung tao, makapangyarihan o merong kapit. So, siguro po, gets nyo naman yung aking sinasabi. Yan po ang maganda na matalakay dito at malaman kung saan po nanggaling etong mga papeles na nakuha ni Kulaong patungkol sa sasakyan ni Makagago. Ayun. Sana 'di ba malaman kung sino ang kumuha niyan. Kasi Data Privacy Act nga po 'yun yung nilabag doon sa paglalabas pa lang ni Kulaong ng mga information about sa sasakyan ni Boss MG.